Maliban po sa paggamit ng paputok, ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng sky lanterns, ang paggamit ng boga at pagsusunog ng gulong sa pagsalubong sa bagong taon. Posible kasing pagmula ng mga ito ng sunog at makasama sa kalusugan ng tao at mga alagang hayop. May-report si Mark Zambrano. Ang bagong taon na walang paputok, tila walang buhay para sa ilan. Kaya matapos ipagbawal ang paggamit ng paputok sa ilang bahagi ng bansa, boga naman ang umeeksena. Pero ang boga, kasama rin sa ipinagbabawal na pampaingay. Ang isang uri nga ng boga sa Zamboanga City, maituturing na improvised na baril dahil may bala itong marble na posibleng makamatay o makasugat sa sino mang tatamaan. Boga per se is illegal because to some extent there are particular types of boga that can even kill. So these are prohibited by law. Dahil sa kabi-kabilang pagbabawal ng mga otoridad, nauso naman ang pagpapalipad ng sky lanterns. Hindi lang daw pang celebration itong mga sky lantern na ganito. Yung iba, ang ginagawa nila, nagsusulat sila ng dasal sa isang papel at dinidikit nila sa isang bahagi ng sky lantern. Ang paniniwala kasi nila, pag sumama yung dasal nila sa paglipad ng sky lantern papunta sa langit, mas maririnig ng Panginoon yung kanilang pinagdadasal at mas malaki yung pag-asa na matupad ito. Pero maging ang mga ito, may kaakibat ding peligro. Mismong araw ng Pasko noong nakaraang taon, 7 ang nasawi sa sunog sa Barangay Bungad sa Quezon City. Unang araw naman ng Enero ngayong 2013, 15 bahay sa Commonwealth at isang bahay sa Cambridge Street sa Cubao ang nilamon ng apoy. Ang pinaghihinalaang naging ugat nito, sky lanterns. Sa ating pong batas, yung Fire Code of the Philippines, ay pinagbabawal po ang pag-launch ng sky lantern. Ang dahilan po niyan ay ito po ay open burning at pag ito po ay palipad na sa himpapawid, wala naman po tayong control sa nature. Hindi bawal ang gumawa ng sky lanterns, pero bawal ang pagpapalipad nito. Ang mahuhuling lalabag, maaring maharap sa kasong kriminal at administratibo. Isa pang paalala sa publiko, bawal magsunog ng gulong. Doon nila ihahagis yung mga paputok. Kasi mas malayo sa katawan mo yung paputok, mas ligtas ka kasi hindi ikaw nagsisindi. Ang kaso, yung usok nun makakadagdag sa polusyon. Sa mga nakaraang taon, kasabay na isinusugod sa ospital ng mga nasugatan sa paputok ang mga inaatake ng hika dahil sa usok. Ang mainam daw gawin ng mga may asma sa bagong taon, magsuot ng mask o takpan ng ilong gamit ang basang bimpo. Dapat may nakahandang mga inhaler at nebulizer para makasiguro magsara na lang ng bintana at manatili sa loob ng bahay kasama ng mga alagang hayop kung maaari. Dahil maging sila pwedeng magkasakit dahil sa usok ng paputok. Pinakamagandang gawin, hikayatin ng mga kaanak at kaibigan na huwag na magpaputok at gumamit na lang ng alternatibo na kasing ingay pero di kasing delikado. Mark Zambrano, GMA News.